This is what we did and how much we spent on our El Nido tour for 5 days and 4 nights. We booked our flight through Cebu Pacific Air. Ayan, ang bilis, i-post nyo na lang. Puerto Princesa to El Nido took about 4 to 5 hours via van transfer. First stop was at El Nido Bayview Resort. So rates during this time, hindi pa siya ganun kataas kasi off-season siya. So parang 4 to 5,000 lang per night. Pero meron din naman silang day tour. Natsyempohan yung promo, 1,000 per pax lang siya. Ayan yung menu nila. Next day, we stayed at Novis Tourist Inn. Highly recommended ko to sila kasi napakabait ng mga staff nila, lalo na si Ate Joy. Tapos, ang cute pa ni RG dyan, Cherise. You just have to message their Facebook account and they will arrange everything for you, including van transfer, customizable yung tours, depende sa kung ano yung preferred ninyo. Tapat lang niya yung Pop District. Kasama na rin dito yung everyday na live band, breakfast, and lunch during tours. Yan yung rates nila. They are affiliated with Sea Tours Palawan. Welcome to El Nido and welcome aboard. For me, highlight talaga sila ng tour. Sobrang pinasaya nila. Kita nyo naman yung human drone namin. Also, beforehand, they will brief you on the do's and don'ts, lalo na sa pag-protect ng environment natin. And sa lahat ng tours, hindi ka talaga nila papabayaan. Ito yung Helicopter Island na mukhang fried chicken. Ito naman yung Hidden Lagoon. And need I say more, Matinloc Beach, sobrang ganda. Ito naman yung Hidden Beach. Tinawag daw siya na Hidden Beach kasi you have to get out of the tunnel to reveal its beauty. And we ended the day at Helicopter Island. Umulan, di ba? Nakakapu. Pero umaraw naman. We then had our dinner at El Nido Town proper. This restaurant is called Bundatan. They have an array of seafoods that you can choose from and then they will cook it live for you. Yan kami. Of course, their famous gelato. Medyo maganda yung degla nung alas, so tumaya kami ng isa lang, nanalan times 3. This is Pop District and Novis Tourist Inn at night. Ito yung view namin kada umaga. Sobrang ganda. Kita naman kung gaano ako ka-excited. For our second day, we started at Big Lagoon. Huwag niyo sanang i-miss out yung Tour A kasi for me, isa siya sa pinakamagandang tour. Tingnan niyo naman, sobrang ganda. This is Shimizu Island. Hindi talaga siya parte ng tour na pumasok kami dun sa lagoon na nandito. Pero you've traveled all the way to El Nido, so why miss out on these kinds of opportunities, diba? Ayan kaming lahat. May mga naging friends din talaga ako dito. Ito yung Hidden Lagoon. Congratulations! It's a boy! Mabilis lang kami dito and then we ended the day at Seven Commandos Beach. Dito na kami nagpahinga and nag-chill-chill. After our tour, we then had our dinner at Bella Vita. Walking distance lang din to sa Novis at saka sa Pop District. It's an Italian restaurant. Super fancy ng food nila. Very affordable din. Fourth day, initially we had a tour plan which is Tour B pero we decided to go on a city tour na lang kasi lagi na lang kami nasa dagat. Nag-rent kami ng motor for 600 pesos one whole day na yon and then additional na lang for the gas. Line rates, nakalimutan ko na, 600 ata for one way. Nag-sitting position lang kami kasi gusto kong matry na maglakad pabalik sa Las Cabañas kasi see how beautiful it is. It's kind of raining nung time na yan. And then we went to the Lazy Hammock. Ang sarap ng coffee nila dito. We even asked kung ano yung beans nila kasi legit. Dollarog Beach Resort is actually a private-owned resort. Chinek lang din namin for future references. And then we went to Nakpan Beach. And then nanood na lang kami ng sunset sa Las Cabañas. Kaso medyo madilim. Okay lang yung food nila, medyo pricey, pero worth it naman dun sa vibe ng place. Sinulit namin yung last night namin, nag-chill-chill din kami, and nilakasan ko na talaga yung loob kong makijam sa kanila. The following day is our flight back to Clark. Ang ganda ng airport ng Clark. Very fancy na, sobrang modernized. Yun lang for this tour and sana lagi tayo mag-allot ng time to relax and travel.